Mga katrops. Grabe. Ang hirap dito sa ano mga katrops. Hindi nila pinadaanan yung sa loob. Dito tayo pinadaan. Titingnan mo tuloy. Nagkasiksikan na yung mga ano. Ang luwag-luwag dun sa loob mga katrops. So, nasa area tayo ng Terminal 3. Ayan o. Walang sasakyan. Wala namang ginagawang kalsada. Wala namang ano. Hindi nila pinadaan sa loob. Ito. Kasi yung doon kasi banda mga katrops. Papakita ko sa inyo. Kasi naiinis ako sa ano dito eh. Ayan o. Ayan. Yung doon sa kabila mga katrops, yung mga private na masasakyan dito, yung mga taxi, mga ano, grab, dito magdadrop. Ayan dito. Eh wala namang nagawang kasara doon. Tapos dito tayo pinadaan. Tapos ang daming nyaw sa ano, sa unahan. Tapos may ginawa dito doon, may ginawa doon sa gilid kaya nagkasiksikan. Ano bang klaseng ano nila dito? Nakakainis. Anyways mga katrops. Ayan. So na-drop na natin yung bisita natin for emergency lang doon. Umuwi sila sa kanila. Kaya biglaan yung biyahe natin. Napunta tayo tuloy ngayon sa Terminal 3. So happy Sunday to all. Sunday to all. Monday na pala mga katrops. Ayan, so happy Monday sa lahat. Nasa area tayo ng Terminal 3. Ayan, marami pang eroplano mga katrops, oh. Cebu Pak. Ayan. So grabe. Ayusin lang natin. Ayan pa yung eroplano mga katrops, papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Terminal 3. So Monday adventure. Ayan, so Monday challenge na naman natin sa biyahe. So kahapon Sunday meron tayong bisita. Nagbiyahe tayo kahapon mga katrops na tayo sa bisita natin doon sa may East Ocean Palace Restaurant, doon sa may Magapagal. Tapos medyo maaga tayo nakauwi kahapon, mga 4 o'clock lang, pero medyo matraffic din kahit linggo. So mayroon akong video mga katrops, baka ma-upload natin yun maya. So ngayon pabalik na tayo ng ano, ng Makati dahil mayroon tayong isang bisita doon. Pipick upin natin papuntang BGC. Tapos balik tayo ng Makati, biyahe na naman tayo ulit ng Katipunan sa may Ateneo. So ito yung adventure natin. Ayun na yung aeroplano mga katrops. Ay, natakpan na. Yan yung adventure natin. Papasalamat tayo sa Panginoon kahapon na biyahe natin, napakaganda. Safe tayo. Safe yung bisita natin na sinundo at saka sa pag-uwi. Ayan, so thank you Lord sa biyahe, sa araw-araw kong biyahe. Nandyan po kayo lagi naggabay. So gabayan nyo po yung nakakapanood ng video nito, lalong-lalo na sa mga ganitong hanap buhay para sa pamilya. Kaya thank you Lord sa lahat na nandyan po kayo lagi. So anyways mga katrops, yung video nito sinishare ko lang sa mga hindi pa nakakalam dito sa kalsada dito sa Maynila, at saka saan yung mga magandang kalsada na medyo walang traffic, na may traffic na ganitong oras. So lagi nyo lang tong panoorin ng video natin sa araw-araw nating adventure para makakuha kayo ng idea na ganitong oras pala, ganitong lugar traffic, ganitong oras, ganitong lugar walang traffic. So napakalaking tulong to mga katrops. Kahit nakakapanood lang kayo ng video, at least mayroon na kayong experience na pag mga ganyang oras matraffic dyan sa lugar na yan. So yung biyahe natin kaninang umaga mga katrops, dahil nandun na tayo sa kanina sa may Ateneo, umaga pa lang mga katrops. So medyo matraffic, sa nakakaalam lang, pag galing kayo ng Ateneo pabalik ng Maynila, dyan sa may Estancia Mall, kasi nagtry ako kanina kasi matraffic sa C5 Road. Pagdating ko paglampas ko ng Green Meadows, galing ako sa Libis, tapos dito sa may Villaverde, dito sa may Ortigas Extension dyan. So nag-ano na ako, nag-Huli Vargas, tapos dito sa may St. Paul College. Yun, so medyo matraffic. Tapos lumusot ako doon sa Estancia Mall kanina. So matraffic pala doon, medyo nasa 10 minutes lang naman yun, pero natrafikan ako sa 10 minutes na yun. So paglampas lang naman doon, medyo maganda na. So wala nang problema. So nakabalik tayo ng Makati agad dahil biyahe tayo ulit ng BGC, tapos bumalik tayo ng Makati.
Tapos ayun, so nag-airport tayo ngayon. Emergency lang, ng airport tayo, mayroon lang tayong hinatidin. Ngayon na Skyway, pababa na tayo ng Skyway mga trops, ang exit na tayo ng Magallanes. So dahil yun nga, mayroon pang ihatid natin na bisita to BGC. Sana walang traffic dito sa may bandang Magallanes kasi pa-exit na tayo ng Skyway, tapos nasa area na tayo ng Magallanes. Ayan, so pagdating natin dun sa Magallanes, dito sa may papunta na ng Itza Ayala, minsan kasi dyan mga katrops, medyo matraffic dyan, pero ang gagawin lang natin dyan, dahil mayroon tayong sticker sa Dasma, pwede tayo pumasok para dating tayo sa BGC, iwas traffic lang tayo. So ayun, yan na naman yung mga katrops, yung mga hybrid na Innova ngayon, halos sa isang araw mga katrops, yung mga bagong labas nila na hybrid na Innova, sa isang araw halos nasa 10 pataas na makikita ko sa kalsada na gumalagala. Gumalagala. Kaya so ibig pala sabihin siguro yan mga katrops, daming kumukuha. Ayan mga katrops, so papakita ko sa iyo yung hybrid na Innova, yung kulay puti na sa harapan natin, yung DNW 4942. Ayan siya mga katrops. Yan yung sa harapan natin, yan. Ayan yung hybrid na Innova. Yan. So ang dami kong nakikita ngayon dyan dito sa area ng Maynila. So siguro ano lang siguro to, 300. 300. Ay, multi-cab. Napakaganda din kasi yan mga katrops, saka matipid din yan sa gas. Yan, saka pangalawa, syempre walang coding yan mga katrops for 5 years. Ayan. So kaya siguro madaming kumukuha dyan dahil wala siyang coding. So hindi ka mamblema kahit anong araw ka bumibiyahe, walang manghuli for coding kasi siya, exempted sa coding, kaya siguro maraming kumukuha. Kaya yun, dahil sa coding, kasi hindi ka na bibili ng sasakyan isa para lang sa pang coding. Pero ito isa lang, ayos na. Yung mga hybrid ngayon na mga sasakyan, yun, so daming bumibili. So hindi lang naman Innova yung hybrid, marami naman, pero ito talaga yung Innova na to, maraming kumukuha kasi pang talaga din siya, pang pamilya, sakto kalaki, sakto kataas. Kung magkaroon man lang ng baha-baha, okay lang kasi mataas siya. So mayroon namang Corolla na na cross hybrid din, kaya lang medyo maliit yon. So ang Innova talaga yung pinaka maganda. Katulad nito, yung RAV4 na mayroon na rin yan, yung nadaanan natin yung kulay puti. Ayan, so napakaganda din yun, mga hybrid din yun. At saka yung sa harapan natin, yung Alphard hybrid na rin yun. So napakadami ng mga ngayon hybrid. Yung yung pag lang siya mga katrops, battery na lang yun, parang laruan na lang sasakyan ngayon. Ang hybrid kasi mga katrops, pag nakatambay ka, hindi gumagana yung makina. Kumbaga mag-automatic siya ng off. Tapos pag tumakbo na siya, mag-automatic na yung, siyempre yung makina na yung nag-aandar, so kakain na siya ng gas. Pag mga traffic, ayan, so battery lang yung nagpapagana, lang yung nagpapaandar sa wala, hindi kumain yun ng yung gas. Kaya tahimik talaga siya mga katrops pag hybrid. Wala kang na maingay. Kahit diesel siya, tahimik pa rin. Lalong-lalo na pag battery lang yung gumagana. So nagulat ka na lang, wala kang marinig na andar ng makina. So napakaganda talaga mga katrops. So dito tayo mag-exit mga katrops para madali. So nasa area na tayo ng Itza Ayala, yung building na yan. So papasok tayo dito, baka matraffic sa McKinley. Ayan, so abang-abangan na lang yung next video natin mga katrops, next adventure natin. So maraming salamat sa time na napapanood nyo yung video nito, and God bless sa atin lahat. Bye bye.